Celebox. Si Aurora na nasa 25 years old. Laking Manila, siya lamang ang inaasahan sa kanyang pamilya. 5 silang magkakapatid at wala na ang papa nila. Mahal na mahal niya ang pamilya niya, kaya gagawin niya ang lahat. Ay ganun? Nanliligaw ka na pala? Hindi ka man lang nagtanong sa akin kung payag ako. Pero sige, wala na rin akong magagawa pa eh. Juicy pa ba ako? Ikaw na yan. Go na tayo dyan. Pilyo niyang sabi sabay kindat. Sa kabilang banda naman, si Alvin na nasa 29 years old, isang binatang merong mabuting puso. Mula sa mayamang pamilya, ngunit hindi mayabang. Wala pa talaga akong girlfriend, pero meron akong babaeng gusto. At tadhana na nga ang nalapit sa aming dalawa. Wala pa akong lakas na sabihin sa kanya ang nararamdaman ko. Paano na lang kung malaman ni Aurora na matagal na pala siyang minamahal ng binata, ngunit palihim? Maniwala kaya siya sa sinasabi nito sa kanya, ngayong hindi niya matandaan kung kailan sila nagkita at nagkakilala? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog ng Inday Siren. Mama, alis na po muna ako ha. Hanap lang po ako ng trabaho. Sabi ni Aurora sa kanyang ina. Sige anak, mag-iingat ka. Tugon ng mama niya. 5 silang magkakapatid at wala na ang papa nila. Ang bunso nila ay special child, kaya talagang hirap sa buhay. Hindi na tinapos ni Aurora ang pag-aaral niya ng high school dahil kailangan niyang magtrabaho para sa pamilya. Ngayon, hahanap siya ng bagong trabaho dahil natanggal siya sa dati niyang pinapasukan. Sana makahanap ako ng trabaho ngayong araw. Kahit anong trabaho, palag na. Bulong niya sa kanyang sarili habang naglalakad. Sa kalahating oras na paglalakad niya, may nakita siyang nakapaskil sa pader. Nilapitan niya kaagad yun, saka binasa ang nakasulat. Mayroong numero na nakalagay doon. Namilog ang mata niya nang makita ang starting salary. Dali-dali siyang nagpa-load para i-text ang numero doon. Sana matanggap ako. Bulong niya sa sarili. Hindi pa siya umuwi kaagad. Naghanap pa rin siya ng pwedeng applyan. Gabi na siya nakabalik sa kanila at gutom na gutom. Kamusta ang lakad mo anak? Natanggap ka na ba sa trabaho? Tanong ng mama niya. Ayos naman po mama. Naghihintay na lang po ako nang tatawag sa akin. May ulam po ba tayo ngayon mama? Oo meron pa. Isang tuyo at itlog. Kumain ka na. Ubusin mo na ang kanin. Sa labis na gutom, nabitin pa si Aurora sa kanin, pero binusog na lamang niya ang sarili sa tubig. At pagkatapos niyang kumain, nagtungo na siya sa kanyang maliit na silid bago nagdasal na sana matanggap siya. Kinabukasan, napasigaw siya sa tuwa nang makatanggap siya ng mensahe. Tanggap na siya bilang kasambahay. Agad niyang sinabi yon sa kanyang ina. Stay in na po ako doon, Mama, para hindi sayang sa pamasahe. Ipapadala ko na lang po kaagad sa inyo ang sahod ko. Masayang sabi niya sa ina. Sige anak, salamat. Salamat sa pagtulong mo sa pamilya natin. Hindi dapat ikaw ang gumagawa nito eh, pero wala akong magawa. Naluluhang sabi ng kanyang ina. Tama na po yan, Mama. Ayos lang po. Sige na, Mama, maghahakot na po ako ng mga gamit. Kailangan ko na pong makapunta kaagad dun eh. Bago pa ako maunahan. Pinalakas ni Aurora ang kanyang loob. Unang beses niyang mawawalay sa kanyang pamilya. Ngunit kailangan niyang maging matatag para meron siyang perang maiuwi sa kanila. Pagdating niya sa bahay na pupuntahan niya, kabadong-kabado siya. Bumukas ang malaking gate doon at nasilayan niya ang malaking bahay. Mahahalatang mayaman talaga ang may-ari dahil masyadong malaki ang bahay na yon at malawak ang garahe sa labas. Magandang araw po. Ako po si Aurora. May nag-text po sa akin na tanggap na raw po ako bilang kasambahay. Sabi niya bago pinakita ang text na natanggap niya. Sige, halika na rito sa loob. Sabi ng kasambahay. Nakasunod si Aurora sa kasambahay. Pagkapasok niya sa loob, namangha siya sa ganda nito. Napagtanto niyang sinampal na naman siya ng kahirapan. Sandali lang, tatawagin ko lang si Sir Alvin. Siya ang amo natin.
Sambit ng kasambahay, nginitian niya ang kasambahay, saka tumango. Maya-maya pa, bumaba na ng hagdan ang kasambahay. Sumunod ang isang gwapong lalaki. Napanganga si Aurora sa kagapuhang taglay ng lalaki. Ngunit sa isip niya, tila nagkita na sila noon pa. Magandang araw po. Ako po si Aurora. Ako po yung natanggap na bagong kasambahay, sir. Pakilala niya, bagong ngumiti ng tipid. Hey Malvin, ako lang ang amo niyo rito. Ipapaliwanag sa iyo ni Maria kung ano ang mga dapat mong gawin. I hope na tumagal ka dito bilang kasambahay. Libre sa lahat, wala ka na magiging problema. Sabi ng binata sabay ngiti. Malawak nang ngumiti si Aurora. Salamat po, sir. Gagalingan ko po sa trabaho. Okay, good. Sumunod ka sa akin. Ipapakita ko sa iyo ang magiging kwarto mo. Simula ngayon, ikaw na maglilinis ng kwarto ko palagi. Okay? Mabilis na tumango si Aurora habang nakangiti. Opo, sir. Masayang tugon niya. Sumunod siya kay Alvin habang buhat-buhat ang kanyang gamit. Nanlaki ang mga mata niya nang makita kung gaano kaganda ang magiging kwarto niya. Malawak, parang hindi kwarto ng kasambahay. Ito na ang magiging kwarto mo at ito naman ang sa akin. Sabi ni Alvin sabay turo ng kanyang kwarto. Magkatabi lang ang kwarto natin. Ang dalawang kasambahay pa dito. Nasa ibaba ang kwarto nila. Pwede mo nang ilagay ang mga gamit mo dito sa kwarto mo. At pagkatapos, puntahan mo na si Maria sa ibaba para itanong kung ano ang mga dapat mong gawin. Nakanganga si Aurora habang pinapalibot ng tingin sa kanyang kwarto. Maraming salamat po, sir. Ngayon lang po ako makakaranas na matulog sa ganito kagandang kwarto. Yung kwarto ko po kasi sa amin, saktong-sakto lang para sa isang tao. Hindi gaano kakapal ang kama. Sobrang saya ko po, sir, dahil napakaganda ng kwarto ko. Masaya ako na gustuhan mo ang kwarto mo. Siyempre, kayo ang magsisilbi sa akin. Madalas napagod kayo, kaya tama lang na maganda ang magiging higaan nyo. Para masarap ang tulog nyo at komportable kayo. Nakangiting saad ni Alvin. Sa loob-loob ni Aurora, ang swerte niya dahil sa mabait siyang amo na punta. Nang ayusin na niya ang kanyang mga gamit, nagpasalamat siya sa Diyos dahil binigyan siya ng mabait at gwapong amo. Nang matapos siyang ayusin ang kanyang gamit, hinanap niya ang kasambahay na kanina kausap niya at tinanong kung ano ang mga gagawin niya. Pinaliwanag naman ni Maria ang gagawin niya at naunawaan niya agad yon. Total, naintindihan mo na lahat. Tulungan mo muna akong maghiwa ng mga to. Mamaya tanghalian na kaya kailangang makapagluto na. Ako ang inaasahan sa kusina, yung isa nating kasambahay, sa labahin naman ang talent niya. At ikaw, siguro, galingan mo na lang sa paglilinis dito sa bahay, lalo na sa kwarto ni sir. Dapat malinis na malinis doon. Kung kinakailangan mong lampasuhin ng ilang beses ang sahig, gawin mo. Sige po, yun ang gagawin ko. Magiliw na tugon ni Aurora. Unang linggo ni Aurora sa bahay ni Alvin. Marami na agad siyang natutunang gawin. At sa tuwing nagtatrabaho siya, binibigay niya ang best niya. Hindi niya iniisip na kasambahay lang siya doon. Nililibang niya ang kanyang sarili dahil mahal niya ang kanyang trabaho. Kamusta naman ang unang linggo mo dito? Naging komportable ka naman ba? O nahirapan ka ba sa trabaho mo? May mga gusto ka bang ipabili? Tanong ni Alvin sa kanya. Ayos lang po ako, sir. Nalilibang po ako sa trabaho ko at hindi naman po ako nahihirapan. At saka, ano po ba ang pwedeng ipabili sa inyo? Kahit anong gusto mo. Grocery day kasi ngayon Baka may nais kang ipabili. Don't worry, hindi ito ibabawas sa sahod mo. Lahat kayo ng kasambahay ko dito, may libreng ganito. Kahit anong gusto niyong ipabili. Ngumiti ng malawak si Aurora. Pwede po bang panty na lang, sir? Para may bago akong panty. Medium size lang, sir. Namula ang mukha ni Alvin. Ano? Panty talaga? Wala na bang iba? Siguro, dagdagan niyo na rin po ng body wash, pati lotion. Ilista ko na lang po, para hindi niyo makalimutan. Nakangiting sabi ni Aurora. Natatawang tumango si Alvin. Okay, sige. Ilista mo na lang. Isasama ko naman si Maria para siya lang bumili niyan. Maraming salamat po, sir. Masayang sabi ni Aurora sabay hagik-gik. Hindi naging mahirap ang trabaho ni Aurora bilang kasambahay dahil 3 naman silang kasambahay doon at iisa lang ang kanilang amo. Nagiging marami lang ang trabaho nila kapag merong bisita si Alvin pero hindi naman ganoon kadalas.
Ang bait sa atin ni Sir, no? Ang swerte natin sa amo. May iba akong kilala na ang sama ng amo nila. Madamo tapos sobrang higpit sa trabaho. Mabuti na lang si Sir, hindi ganon. Sabi ni Aurora kay Maria. Sobrang bait talaga niya, kaya nga talagang minamahal ko ang trabaho ko dito eh. Ang laking tulong niya sa amin ng mga anak ko. Single mom kasi ako eh. Yung asawa ko matagal nang namatay, kaya wala akong choice kundi magtrabaho. Sabi naman ni Maria. Namilog ang mata ni Aurora. Ang sipag mo naman pala ate. Nasaan ang mga anak nyo? Ilan po ba ang anak nyo? 5 ang anak ko. 30 years old na ako at 5 taon na rin ako kay Sir Alvin. Hindi na ako umalis sa trabaho ko dito dahil maganda ang benefits at mabait ang amo natin. Yung bunso ko naman, 6 years old na, medyo malaki na kaya hindi na gaanong bantayan ni mama. Yung panganay ko, nasa edad 15 na. Tapos, sunod-sunod na akong nanganak eh. Mahirap ang magkaroon ng maraming anak pero masaya naman. Kaya, ang payo ko sa'yo kapag bubuo ka ng pamilya, maganda yung maipon kayong parehas para hindi kawawa ang magiging anak nyo. Payo ni Maria kay Aurora. Ganyan din po ang payo sa akin ni mama eh. Pero sa tingin ko, matagal pa po akong mag-aasawa kapag okay na ang mga kapatid ko. Kapag financial stable na kami. Si mama na lang din ang meron kami at handa akong gawin ang lahat para sa pamilya ko. Mahal na mahal ko sila. Nakangiting sabi ni Aurora. Maya-maya pa, umalis na si Alvin kasama si Maria para mag-grocery. Habang wala sila, mabilis na kumilos si Aurora. Nilinis niya ng maigi ang kwarto ng binata. Inusod niya ang mga dapat iusod at nilampaso niya ang sahig ng 2 beses. Nang matapos siya sa kanyang gawain, nagpahinga muna siya sa kanyang kwarto habang naghihintay sa kanyang amo. Aurora? Tawag ni Alvin sabay katok sa pinto makalipas ang ilang oras. Agad na bumangon si Aurora. Hello po sir, may iuutos po ba kayo sir? Nakapaglinis na po ako ng kwarto niyo sir. Nakangiting umiling si Alvin. Wala akong iuutos sa'yo. Ibibigay ko lang tong pinabili mo. Magpahinga ka na muna dyan habang wala ka pang ginagawa. Huwag kang mag-alala, hindi ako mahigpit. Kapag natapos nyo na ang trabaho nyo, pwede naman kayo magpahinga. Tatawagin ko na lang kayo isa-isa kapag may iuutos ako. Kinuha ni Aurora ang binigay sa kanya ni Alvin na eco bag at saka sinilip ang laman nito. Wow! Salamat po sir! Ang daming panty! Finally, itatapon ko na rin sa wakas ang mga panty kong pinaglumaan na. Malakas na tumawa si Alvin. Pasaway ka rin ah. Sana, magustuhan mo yan. Si Maria ang namili niyan. Nakakaya naman kasi kung ako pa ang mamimili niyan eh. E-check mo nga kung nasunod lahat ng mga pinamili mo. Tinignan ni Aurora isa-isa ang laman ng eco bag, saka tumango. Salamat po sir. Napakabait niyo po. Sana hindi po kayo magbago sa amin. Talagang hindi ako magbabago. Ang turo sa akin ng mga magulang ko, maging mabuti ako sa kapwa, kahit sino pa sila. Kahit ano pa ang trabahong meron sila. Kaya lahat ng mga empleyado ko, may treat ako palagi sa kanila. Ang bait niyo talaga sir. Mukhang tatagal po ako sa inyo. Pero may iba lang. Bakit wala po yata kayong girlfriend? O baka meron na, pero hindi niyo lang po dinadala dito. Wala pa talaga akong girlfriend. Pero meron akong babaeng gusto. At tadhana na nga, ang naglapit sa aming dalawa. Wala pa akong lakas ng loob na sabihin sa kanyang nararamdaman ko eh. Siguro, sa susunod na lang, kapag nakahanap na ako ng magandang tiyempo. Tumangutango si Aurora. Push mo yan sir, go lang ng go. Sigurado akong hindi na kayo papakawalan ng babaeng gusto nyo. Dahil mabait po kayo sir eh. Namilog ang mata ni Alvin. Talaga? Sana nga. 1 taon ko na rin siyang gusto eh. At nagustuhan ko siya simula nung unang beses kaming magkita. Tumawa si Aurora. Wow! Parang love at first sight pala ang datingan. Ang bongga naman ng pag-ibig mo, sir. Ikaw ba? Wala ka pa bang balak na magkaroon ng boyfriend? Wala pa po, sir eh. Saka ko na lang po bibigyan ng pansin ng sarili kong kaligayahan. Kapag okay ng pamilya ko. Sa ngayon, sila po muna dahil akong inaasahan sa pamilya namin. Sabi ni Aurora bago ngumiti ng tipid. Nakatitig lamang sa kanya si Alvin. Humanga lalo sa kanya ang binata at walang kaalam-alam si Aurora na siya ang tinutukoy ni Alvin. Lumipas pa ang ilang linggo. Nakapagpadala na si Aurora sa kanyang pamilya. Tuwang-tuwa ang mama niya at agad na binili ang mga pangunahing pangangailangan nila, ang perang pinadala niya.
Kamusta? Naipadala mo na ba ang sahod mo sa pamilya mo? Tanong ni Alvin sa kanya. Mabilis na tumango si Aurora. Opo sir, kanina pa pong umaga. Namili nga po kaagad si mama ng pagkain nila doon at mga pangangailangan ng mga kapatid ko. Kasi sir, parang sobra po yata ang sinahod ko sa inyo Kasi nagkwenta po ako kanina, parang sobra po ng 3,000. Yaan mo na yon, talagang pinasobrahan ko. Nagpakitang gilas ka kasi sa akin Talagang malinis na malinis sa kwarto ko. Araw-araw, kaya natuwa naman ako, kaya naisipan kong dagdagan ang pasahod ko sa'yo. Namilog ang mga mata ni Aurora. Ang bait niyo naman po sir, konti na lang may in love na po ako sa inyo. Charing lang sir. Natatawang kumamot sa kanyang batok si Alvin. Teka, kumain ka na ba? Hapunan na. Sumabay ka na sa akin kumain. Sabayan mo na ako. Nako sir, nakakahiya naman. Parang sip-sip na po ako masyado sa inyo Mauna na po kayo sir. Pagkatapos niyo na lang po ako kakain. Sabi naman ni Aurora. Paano ka naman naging sip-sip sa akin? Ako mismo ang nagyayaya sa'yo na sumabay sa akin. Halika na, kumain na tayo. Wika ni Alvin, bago hinawakan sa kamay si Aurora. Nanlaki ang mga mata ni Aurora, pero hinayaan niya na lamang si Alvin na hawak ang kamay niya. Sige po sir, sabi ko nga po sasabayan ko kayong kumain. Nauutal niyang sabi. Si Alvin na ang nagsandok ng kanilang pagkain. Habang abala ang binata sa kanyang ginagawa, hindi maiwasang magtaka ni Aurora kung bakit sobra yata ang pagiging mabait sa kanya ni Alvin. Bagong kasambahay pa lang siya, pero ibang kabaitan na ang pinapakita sa kanya ng binata. Kumain na tayo. Mas gusto kong dito kumakain sa bahay dahil mas masarap ang lutong ulam. Masarap din namang kumain sa mga restaurant, pero iba pa rin ang lutong bahay. Tama po kayo. Lalo na't ang sarap magluto ni Ate Maria. Talagang malasa ang bawat ulam na niluluto niya. Tingin ko nga po, tataba ako dito dahil palagi ako napapasandok pa ng kanin. Sabi ni Aurora sabay tawa. Ayos lang yan. Kumain ka lang ng kumain. Maraming pagkain dito at gusto ko magpakabusog kayo palagi para may lakas kayo at ganado kayo magtrabaho. Isa pa, bagay din naman sa'yo ang may konting laman. Mas lalo kang gaganda. Seryosong sabi ni Alvin. Namula naman ang mukha ni Aurora. Ano ba yan, sir? Pinapakilig niyo naman po ako Charing, salamat sa compliment, sir. Talaga namang maganda po ako. Mahirap na maganda. Pasaway ka talaga kahit kailan. Sige na, kumain ka na lang ng kumain. Please, huwag kang mahiya sa akin. Ituring mo ko na parang kaibigan mo. Kumunot ang noo ni Aurora. Parang mahirap po yata yun, sir. Amo po kita, tapos ituturing kitang kaibigan. Amo na lang, sir. Huwag na po kaibigan. Tumawa na lang si Alvin. Nagpatuloy na silang kumain dalawa. Matapos kumain, umalis si Alvin dahil may kailangan siyang asikasuhin. Tinapos ni Aurora ang kanyang trabaho bago pumasok sa kanyang kwarto. Maya-maya pa, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanilang kapitbahay. Sinugod daw sa ospital ang kanyang ina. Lumala na pala ang sakit nito. Kailangan ng malaking pera para masimulan kaagad ang paggamot sa kanyang ina. Anong gagawin ko? Nanginginig ang tinig na sabi ni Aurora sa sarili. Hindi na siya mapakali at natataranta na siya sa kanyang kwarto. Magulo na ang kanyang isipan, lalo pat inubos niya ang sahod niya nang ipadala niya ito sa kanyang pamilya. Hanggang sa naisip niyang pumasok sa kwarto ni Alvin. Pasimple siyang naghalungkat doon ng pera, ngunit wala siyang nakita. Ang tanging nakita niya lamang ang cellphone na mamahalin. Nanginginig ang kamay niya at kinuha yun at naisip na ibenta para maging pera. Ngunit ang cellphone sanang nanakawin niya. Naka-wallpaper siya doon, nanlaki ang kanyang mga mata. Umiyak na lamang siya bago binalik ang cellphone kung saan niya ito nakita at saka siya nag-message kay Alvin na pupuntahan niya ang ina sa ospital. Pagkarating niya sa ospital, nagulat siya nang malamang inuumpisahan ng gamutin ang kanyang ina. Nag-message siya ulit kay Alvin para ipaalam kung nasaan siya at para hindi ito magtaka. Kamusta ang mama ko, Dok? Tanong niya sa doktor doon. Kayo po ba si Miss Aurora, ang anak ng pasyente? Sabi ng doktor. Mabilis na tumango si Aurora. Opo, ako nga po. Kamusta po ang lagay ng mama ko? Nasa maayos na kalagayan ng mama mo. Wala ka nang dapat ikabahala. Ligtas na ang mama mo. Masayang sabi ng doktor na wala ang bigat sa dibdib ni Aurora.
Mga nasa magkano po kaya ang aabutin ng paggamot niya? Para po sana makapag-ipon ako. Ngumiti ang doktor. Wala ka nang dapat ikabahala doon. Bayad na to. Pati ang magiging maintenance ng mama mo. Bayad na rin. Sige na, pwede mo nang puntahan ng mama mo. Napanganga si Aurora sa kanyang narinig. Nagtataka siya at iniisip kung sino ang taong nagbayad ng magiging bills nila. Dali-dali niyang pinuntahan ang kanyang ina. Maraming nakatusok na kung ano-ano sa katawan ng kanyang ina. Lumapit siya doon at saka pinagmasdan ng kanyang ina na parang natutulog lang. Laking pasasalamat niya na nasa maayos na kalagayan ng kanyang ina at kung sino man ang taong tumulong sa kanila, tatarumin niya itong malaking utang na loob. Ma, magpagaling ka po ha. Hindi niyo pa po kami pwedeng iwan. Hindi pa po ako yung mayaman. Hindi ko pa kayo nadadala sa mamahaling restaurant. Hindi pa kita naibibili ng mamahaling pabango. Kaya sana, lumaban po kayo at magpalakas. Mahal na mahal ko po kayo, Mama. Umiiyak na sabi ni Aurora habang nakatingin sa kanyang ina. 3 araw ang lumipas, nakalabas na rin ng ospital ang ina ni Aurora. Nawala na ng tuluyan ang bigat sa kanyang dibdib. Pagbalik niya sa bahay ni Alvin, sakto namang umuwi ang binata. Nalaman niyang galing pala ito sa business trip. Hello po sir, mabuti nakauwi na po kayo. Pasensya na po kung paalis-alis po ako dito Binabantayan ko po kasi si mama sa ospital, pero nakauwi na po siya kahapon. Ayos lang. Kamusta naman ang mama mo? Nasa maayos na kalagayan na ba siya? Opo sir, nagpapagaling na po siya. Marami po siyang gamot. Sobra ako nagpapasalamat sa taong tumulong sa amin. Mangiyak-ngiyak na po ako dahil hindi ko alam kung saan po ako kukuha ng pambayad sa ospital, pati na pambili ng gamot ni mama. Naluluhang sabi ni Aurora. Ngumiti si Alvin. You're always welcome. Nanlaki ang mga mata ni Aurora. Po? Kayo po ang taong yon? Pero, bakit sir? Bakit sobrang bait niyo naman po yata sa akin, sir? Bagong kasambahin niyo lang po ako, pero ang bait niya sa akin ng sobra. Bumuntong hininga si Alvin. Hindi ko alam kung natatandaan mo pa ba to. May lalaki kang kinausap para hindi ituloy ang pagtalon niya sa tulay. At ako ang lalaking yun. Depress ako dahil sa nangyaring aksidente. Kasama ko nun sa gala namin. Na-aksidente ang sinasakyan namin ng kaibigan ko. Siya namatay at ako ang nabuhay. Sinisisi ko ng sobrang sarili ko. Kung hindi ko sana siya niyayang gumala, hindi sana kami madidisgrasya. Malungkot na wika ni Alvin. Napakurap si Aurora sabay hingang malalim. Sir, nauunawaan ko po ang nararamdaman niyo. Pero wala po kayong dapat sisihin. Disgrasya po yon. Hindi niyo sinadya o ginusto. At saka kung alam mo namang madidisgrasya kayo sa araw na yon, bakit naman kayo aalis, hindi ba? Kaya huwag niyong sisihin ang sarili niyo. Magagalit sa inyong kaibigan mo kung patuloy niyong sisihin ang sarili niyo. Sige ka, baka multahin ka pa nun. Sumilay ang ngiti sa labi ni Alvin. Ganyan na ganyan ang sinabi mo sa akin noon, kaya natauhan ako. Matapos ang araw na yon, nag-stalk na ako sa'yo. At ng araw ding yon, para kang nagliwanag habang nagsasalita. Hindi ka mawala sa isip ko. Inad kita gamit ang dummy account ko at palagi ako nakabantay sa bawat post mo. Minsan, sinusulyapan kita mula sa malayo. Wala akong lakas ng loob na sabihin sa'yo na nahulog na ako. Unang araw pa lang na magkita tayo. Dahil baka pagtawanan mo lang ako at isiping manluloko, lalo pat nalaman kong wala ka pang planong magkaroon ng boyfriend. Hindi makapaniwala si Aurora sa kanyang narinig. Oh my gosh! Totoo? Grabe naman pala ang ganda ko kung ganon. Talagang napakaganda mo. Kaya laking gulat ko nang makatanggap ako ng text mula sa'yo Pagtingin ko sa email ko, ikaw nga, binasa ko ng maigi ang biodata mo. Sobra akong nawindang. Tadhana na mismo ang naglapit sa ating dalawa. Ngumiti ng tipid si Aurora. Pero sir, kahit na umamin na po kayo sa nararamdaman niyo para sa akin, hindi po ibig sabihin nun na magiging tayo kaagad. Kahit na sinagot mo pa ang lahat ng babayaran dapat namin ng mama ko. Hindi naman po sa nag-iinarte pa ako, pero gusto ko pa po kayong makilala talaga. Get to know each other po muna tayo. Mabilis na tumango si Alvin. Oo naman, mas gusto ko nga yan
ang magkakilala pa tayo ng lubusan. Kaya talagang napahanga mo ko. Kung iba kang babae, payag na kaagad yun. Talagang ibibigay nila kaagad ang sarili nila sa akin. Ayoko ng ganoong babae. Kaya siguro talagang sa'yo ko nahulog ng ganito eh. Hindi maiwasang kaligin ni Aurora at aminado siya na masarap palang makarinig ng ganoong salita mula sa isang gwapong lalaki. Hindi naman kasi niya pinangarap na maging gwapo ang makakarelasyon niya. Ayos na ang katamtamang itsura basta mahal siya. Salamat po sir. Salamat sa pag-intindi sa akin. Sir? Ayos lang naman po ba na matulog muna ako sandali? Wala pa po kasi akong maayos na tulog eh. Kung okay lang naman po sa inyo. Oo naman, sige na, matulog ka na. Kahit anong oras ka pang magising, ayos lang sa akin. Hindi biro ang magbantay sa ospital ah. Sige na, matulog ka na Aurora. Sambit ni Alvin bago malawak ng ngumiti. Salamat po ulit sir. Sabi ni Aurora bago nagtungo sa kanyang kwarto. Pagkasara niya ng pinto, kumakabog ang kanyang dibdib para siyang kakapusin ng hininga sa sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. Pabagsak siyang humiga sa kanyang kama, saka impit na tumili. Hindi niya akalaing hindi lang pala trabaho ang matatagpuan niya sa bahay na yon. Pati rin pala pag-ibig, natagpuan niya rin. Kainis! Sobra naman akong kinikilig nito. Grabe si Sir Alvin. Nabihag ng beauty ko. My gosh! Habang si Alvin naman, nakahinga ng maluwag dahil nasabi niya na kay Aurora sa wakas ang tunay niyang nararamdaman. Matagal din niyang nililihim yon dahil wala siyang lakas ng loob. Aminado siyang mahina ang loob niya. Pero simula ngayon, meron na siyang pampalakas ng loob at walang iba kundi ang mahal niyang si Aurora. Lumipas ang ilang araw. Sa tuwing gigising si Aurora, sumasabay palagi sa kanya na mag-almusal si Alvin para silang teenager na nagliligawan. Good morning, ganda. Nakangiting sabi ni Alvin sa kanya. Tumawa si Aurora, sabay hampas sa braso ng binata. Mag-almusal na tayo. Gusto ko sanang palagi na tayong sabay na mag-aalmusal. At kapag lunchtime naman, uwi ako dito para sabay tayong kumain. Ayos lang ba yun sa'yo? Humaba ang nguso ni Aurora. Juicy pa ba ako, sir? Siyempre naman, go tayo dyan. Natatawang umiling si Alvin. Ang kulit mo talaga. Pwede bang Alvin na lang ang itawag mo sa akin? Gusto ko kasing pangalan ko na lang itawag mo eh. Ayoko ng sir. Ayos lang naman po sir, S.I. Alvin. Naku, sir, baka naman super duper in love na kayo sa akin ha? Pero, paano kung sakaling hindi ko masuklian ang pagmamahal nyo? Huwag po sana kayo magagalit sa akin. Ang focus ko po kasi talaga ay ang pamilya ko. Pasensya na po sir. Hindi naman ganun kakitid ang utak ko. At isa pa, gusto ko pa nga ang ganyang babae. Mahal ang pamilya. Hindi yung sarili lang iniisip. Kaya ayos lang sa akin kung unahin mo ang pamilya mo. Nandito lang din ako palagi, nakasuporta sa'yo. Humanga si Aurora sa pagiging mabait ng binata sa kanya. Sa isip niya, ang laki pala ng nagawa niya noon sa binata. Kung hindi niya ito kinausap noon na huwag magpakamatay, sana hindi siya nandito ngayon. Kumain na tayo. Sambit niya, sabay kagatlabi, upang itago ang kilig na nararamdaman. Mamaya, pwede ba kitang iyaing lumabas? Gusto kong makasama ka mamaya eh. Wala kasi ako halos gagawin ngayong araw. At dahil gusto mong makilala natin ang isa't isa, gusto kong lumabas tayo. Biglang sabi ni Alvin. Okay lang, pero wala kasi akong magandang damit. May butas pang isa kong damit eh. Pwede ba yun? Hindi naman siguro tayo pupunta sa magarang lugar. Nahihiyang sabi ni Aurora. Bibili tayo ng damit mo. Pagkatapos natin kumain, magpupunta tayo ngayon sa mall para bumili ng damit mo. Dapat, nagsasabi ka sa akin kung ano ang mga kailangan mo. Kagaya nga ng sinabi ko, hindi ka dapat na mahiya sa akin. At isa pa, parang utang na loob ko na rin sa'yo ang buhay ko ngayon. Kung hindi ka dumating nun, kung hindi mo ako kinausap, wala na ako ngayon. Napalunok ng laway si Aurora. Okay, sige. Pasensya ka na dahil hindi ko rin maiwasang mahiya eh. Hindi naman kasi ako sanay na humingi na lang basta. Sanay akong pinaghihirapan ko ang isang bagay bago ko makuha. Pero dahil gusto mo namang bigyan ako, tatanggapin ko to. Salamat, Aurora. Iba ka talaga sa lahat. Hindi kayong taong marunong manamantala. Sabi ni Alvin habang nakatitig sa dalaga. Tipid nang umiti si Aurora. Hindi ko talaga ugali yon kahit na mahirap lang kami. Tinuruan naman ako ng mama ng magandang asal
Kaya baon-baon ko yun saan ako magpunta. Matapos ang usapan nilang yon, niligpit muna ni Aurora ang kanilang pinagkainan. Bago siya nagtungo sa kwarto at saka nagbihis, dinala siya sa mall ni Alvin at pinasok siya sa isang store ng mga mamahaling damit doon. Naku, ang mamahal naman yata ng damit dito. Parang hindi ko kayang suotin ng ganito kamahal na damit. Please, mamili ka na lang ng damit na magugustuhan mo. Huwag mo nang tignan ng presyo. Mas gusto kong ibili ka ng mamahaling damit kaysa naman na sa mumurahin tapos madali lang masira. At saka, maganda ang mga tela dito at matibay. Dito palagi bumibili si mami ko ng damit noon. Sige na, pumili ka na. Damihan mo ah. Sige ka, magtatampo ako. Sabi ni Alvin, sabay nguso. Lumunok ng laway si Aurora bago tumingin sa presyo ng damit na hawak niya. Sige, ikaw ang bahala. Namili na si Aurora ng damit na gusto niya. Sinusubukan pa niyang humanap ng murang damit doon pero wala siyang makita. Halos pare-pareho lang ang presyo. Ngunit magaganda naman ang disenyo. Mabuti marami kang binili. Magtatampo sana ako sa iyo eh. Ay nako, bahala ka dyan. Ano pa ba ang magagawa ko kaysa naman magtampo ka pa at baka isipin mo, nag-iinarte ako. Hindi naman talaga eh. Nalula lang ako sa presyo ng mga damit. Pero salamat sa iyo ah. Iingatan ko ang mga damit na to. Wika ni Aurora bago ngumiti ng malawak. Ito ang magiging paraan ko ng panliligaw sa'yo. Kaya sana, hayaan mo kong gawin ang gusto ko. Para ipakita ko sa'yo ang totoo kong nararamdaman. Alam kong nahihirapan ka pang magtiwala sa akin. Pero totoo ang sinasabi ko sa'yo. Kaya please, Aurora, hayaan mo ko. Lumunok ng laway si Aurora sa bingiwi. Ay ganon, naliligaw ka na pala. Hindi ka man lang nagtanong sa akin kung payag ako. Pero sige, wala na rin akong magagawa pa eh. Juicy pa ba ako? Eh ikaw na yan. Go na tayo dyan! Pilyang sabi sabay kindat. Halika, magtungo naman tayo sa bilihan ng mga make-up mo. O kahit anong pampaganda. Pang skincare, ganun. Sambit ni Alvin bago siya hinawakan sa kamay. Napatingin doon si Aurora. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Mainit ang palad ni Alvin. At iyon ang unang pagkakataon na hinayaan niya ang isang lalaki na hawakan ng kanyang kamay. Pumasok ka na sa loob. Dito na lang ako sa labas maghihintay. Bilhin mo ang lahat ng gusto mong bilhin, okay? Akong bahalang magbabayad. Sambit ni Alvin sabay kindat. Nahihiyang umiti si Aurora bago pumasok sa loob ng store na yon. Pinili niya ang mga sikat na brand ng mga make-ups at kung ano-anong kailangan ng isang babae. Hindi maipaliwanag na tuwa ang nararamdaman ni Aurora. Pakiramdam niya, isa siyang spoiled na girlfriend. Mabilis na lumipas ang mga araw. Nahulog na nga rin ng tuluyan si Aurora sa binatang si Alvin. Nahulog siya sa likas na pagiging mabait nito. Ngunit nahihiya pa rin siyang umamin. Kaya naman, nag-set na siya ng date kung kailan niya sasagutin ang binata. Magandang araw po, ma'am. Wika ni Maria nang dumalaw ang tita ni Alvin doon. Nasaan ang pamangkin ko? Gusto ko siyang makita. Ipapakilala ko sa kanya si Laura, yung kababata niya. Wika ng tita ni Alvin na si Cecilia. Nasa kwarto niya po, ma'am. Sandali lang po. Kakatukin ko lang po si sir sa kwarto. Sabi ni Maria bago nagtungo sa kwarto ni Alvin. Napakurap ng maraming beses si Aurora. Kasalukuyan siyang nasa kusina at naghuhugas ng plato. Pinagbasta niya ang dalagang kasama ng tita ni Alvin. Maganda to, maputi, halatang mayaman. Bigla siyang nakaramdam ng inggit. Makinis at maputi rin si Aurora. Maganda rin siya. Ngunit para sa kanya, walang panama ang ganda niya sa dalagang kasama ni Cecilia. Tita? Sambit ni Alvin nang bumaba siya sa kanyang kwarto. Oh my dead pamangkin! Lalo kayatang gumwapo ngayon. I miss you. Pwede bang dito muna kami ni Laura? Isang linggo lang kami rito. She is your childhood friend. At di ba single ka? Ireto ko siya sa'yo. Kinikilig na sabi ni Cecilia. Napalunok ng laway si Alvin sabay tingin kay Laura. Ayos lang naman po sa akin na dito muna kayo. Pero kahit na wala pa po akong girlfriend, may babaeng nagugustuhan na po ako. Tumaas ang kilay ni Cecilia. At sino naman ang babaeng yon? Kasing ganda ba siya ni Laura? Kasing bait ba siya ni Laura? Look, hindi mo ba natatandaan na nangako ka dati na magpapakasal kayong dalawa ni Laura noon? Ito na siya ngayon, dalaga na at ready ng mag-asawa. Come on, Alvin.
Laura is the best girl for you. Lumapit si Laura kay Alvin. Hi Alvin, kamusta ka? Miss na kita ah. Akala ko hindi na tayo magkikita ulit. Mukhang nakalimutan mo na yata ako. Pabebeng sabi ni Laura. Bumuga ng hangin si Alvin. Hindi naman kita nakalimutan. Pero kasi ano eh. You know what? Kumain tayo ngayon sa labas. Tara na Alvin, let's go. Huwag ka nang tatanggi sa akin. Magtatampo talaga ako sa'yo. Ngayon lang ulit tayo nagkita. Nakangusong sabi ni Cecilia. Napakamot ng ulo si Alvin at napulunok ng kanyang laway nang makita si Aurora na naghuhugas sa kusina. Sigurado siyang narinig ni Aurora ang usapan nila. Nalukot ang mukha ni Alvin. Pero kasi tita, busy po ako ngayon. May asikasuhin ako mamaya. Marami po akong gagawin. Pumalukip-kip ang tiyahin niyang si Cecilia. Alvin, ganyan ka na ba talaga? Gusto mo bang sumama ang loob ko sa'yo? Isang linggo lang kami dito ni Laura at umaasa akong maging close kayong dalawa. Huwag ka namang ganyan sa akin, pamangkin. Habang pinapakinggan ni Aurora ang usapan nila, hindi niya maiwasang magselos. Kasabay nito, ang lungkot na kanyang nararamdaman. Lalo pat alam niyang magugulat ang tita ni Alvin kapag nalaman nitong siya ang mahal ng binata. Siya na isa lang mahirap at isa pang kasambahay. Okay, fine. Pero saglit lang dahil marami pa akong gagawin. Marami pa akong dapat asikasuhin. Walang choice na sabi ni Alvin. Thank you, pamangkin. Saan ba kami pwedeng magkwarto ni Laura? Ilalagay na muna namin ang mga gamit namin doon. Masayang sabi ni Cecilia. Sumunod po kayo sa akin dito sa taas. Sabi ni Alvin. Nang magtungo sila sa second floor, bumuga ng hangin si Aurora. Parang naninikip ang dibdib niya sa mga sandaling yon kung kailan nakapag-set na siya ng araw para sagutin ng binata. Saka naman may umeksena sa kanila. Hindi tuloy alam ni Aurora kung itutuloy niya ang pagsagot niya sa binata o hindi na lang. Samantala, wala sa mood si Alvin habang nagmamaneho. Nakita niya kasi ang lungkot sa mga mata ni Aurora. Alam niyang nasasaktan to, kaya kakausapin niya mamaya ang dalaga. Alvin, bakit masyadong malungkot ka yata ngayon? Hindi ka ba masaya na magkasama ulit tayo? Ikaw pa naman ang paborito kong pamangkin. Nakakalungkot naman na ganyan ang itsura mo habang magkasama tayo dito. Pabebeng sabi ng kanyang tita Cecilia. Hindi naman po sa ganun, tita. Marami lang po akong iniisip. At tungkol lahat yun sa negosyo ko. Aasikasuhin ko na kasi yun ngayong araw at nag-iisip ako kung ano ang unahin ko mamaya. Palusot na sabi ni Alvin sa kanyang tiyahin. Okay, I'm sorry kung naistorbo ka namin. Don't worry, sa susunod na dadalaw kami dito, magsasabi na ako sa'yo. Gusto ko lang kasing isurprise ka. Akala ko matutuwa ka. Kung bukas, busy ka pa rin Alvin, ayos lang naman sa akin kahit magstay na lang kami ni tita sa house mo. Namiss lang talaga kasi kita kaya ako nagpunta dito. Hindi naman kita pinipilit na magustuhan mo ako kaagad. But honestly, crush kita. Nag-stalk nga ako sa'yo sa social media Kaya super happy ako na nakita kita ng personal. Ang gwapo mo sa personal. Biglang sabi ni Laura. Hindi naman natuwa si Alvin sa sinabing yun ni Laura. Bagkos, nairita pa nga siya. Hindi na lang siya umimik. Nagpatuloy na lang siya sa pagmamaneho. Umuwi na lang sila galing mall nang hindi ngumingiti si Alvin. Wala siyang ibang iniisip kundi si Aurora. Kaya pagsapit ng gabi, tulog na ang lahat. Kumatok siya sa kwarto ng dalaga. Nagulat pa nga si Aurora nang makita siya. Agad siyang pumasok sa loob ng kwarto nito. Anong ginagawa mo dito? Baka makita ka pa ng tita mo Magtataka yun kung bakit nandito ka sa kwarto ko. Sa kwarto ng kasambahay mo. Nanlalaking matang sabi ni Aurora. Hindi umimik si Alvin. Sa halip, bigla na lamang niyang niyakap ang dalaga. Nanlaki ang mga mata ni Aurora sa gulat. Ngunit din naman niya ang mainit na yakap ng binata. Please, huwag mo sana akong layuan dahil lang kay Laura. Hindi ko naman gusto ang babaeng yun At kahit pa, pilitin ako ni tita na gustuhin si Laura. Hindi ko gagawin kahit sumama pa ang loob niya sa akin. Ikaw ang mahal ko, Aurora, at wala akong pakialam sa ibang babae. Wika ni Alvin habang yakap si Aurora. Nanginginig ang labi ni Aurora at parang maiiyak na siya sa mga oras na yon. Malayong malayo kami sa isa't isa ng babaeng yon. Mayaman siya, maganda, makinis, halatang mula sa marangyang pamilya. Hindi ko katulad na isang hamak na kasambahay mo lang. Naliliit ako sa totoo lang.
Parang gusto ko nang itigil mo na ang panliligaw mo sa akin eh. Kumalas ng yakap si Alvin at saka hinaplos ang pisngi ni Aurora. Mahal kita. Matagal na kitang mahal at minamahal hanggang ngayon. Kaya hindi mo dapat maramdaman yan. Pakialam ko ba kung hindi ka nagmula sa mayamang pamilya? Mayaman naman ako. Kahit hindi ka na magtrabaho, ayos lang. Pero dahil gusto mong magpatuloy pa rin sa pagtatrabaho, pahayaan kita. Huwag mo silang intindihin. Ikaw lang ang mahal ko, okay? 1 linggo lang naman sila dito. Kapag nagpumalit si tita na si Laura ay gustuhin ko, paalisin ko sila. Pero tita mo siya. Ano naman? Hindi siya pwede magdikta sa akin kung sino ang gusto kong mamahalin o gugustuhin. Tita ko lang naman siya. May diing sabi ni Alvin. 3 araw simula nang manatili doon sina Cecilia at Laura. Napansin ni Aurora ang hindi magandang ugali ni Laura. Boss na boss ang datingan nito at panay ang utos sa kanila. Linisin mo nga yung kwarto ko. Ayusin mo yung paglinis mo ha. Yung wala talagang alikabok. Baka naman hindi mo kayang gawin yon. Nakataas ang kilay na sabi ni Laura. Ngumiti ng tipid si Aurora. Kaya ko pong gawin yon, ma'am. Basic lang po yun sa akin. Tinignan siya ni Laura mula ulo hanggang paa. Talaga lang ha? Ang yabang mo naman. Siguraduhin mo lang na malinis talaga ang kwarto ko. Baka puro salita ka lang. Sigurado akong malaki ang pasahod sa inyo ni Alvin dahil galante ang lalaking yon. Kaya dapat lang na inayos niyo ang trabaho niyo. Ang sarap nga ng buhay niyo dito eh. Kasambahay, pero ang haba ng oras para magpahinga. Pasimpleng kumayom si Aurora ng kamao sa inis. Ayos lang naman po yun kay Sir Alvin, lalo na kapag tapos na kami sa trabaho. Siyempre po, kailangan din po naming magpahinga. Hindi naman po kami robot. Siya rin po ang nagsasabi sa amin noon. At talagang mahilig ang mga tuwiran ha? Pansin ko lang, sa dami ng kasambahay dito, ikaw ang madalas na kinakausap ni Alvin. At iba ka kung makatitig sa kanya. Huwag mong sabihin na gusto mo si Alvin. Ano ka? Nangangarap ng gising? Gustong matawa ni Aurora sabay sa pa kay Laura dahil naiinis siya. Pero hanggat maaari, sinusubukan niyang tigilan ang sarili. Kahit sino naman pong babae, magkakagusto kay Sir dahil napakagwapo niya at mabait pa. Pero ako, focus po kasi ako sa trabaho ko. Yun po ang pinunta ko dito. Kaya sana lang po, huwag po kayo mag-isip ng kung ano. At saka tama naman po kayo eh. Para akong nangangarap ng gising kung iisipin ko magkakagusto sa akin si Sir. Isang hamak na kasambahay lang naman po ako. Tinawanan siya ni Laura, sabay palakpak. That's right, girl. Kasambahay ka lang, kaya hindi ka dapat mangarap ng mataas. Hindi ka magugustuhan ni Alvin dahil masyado kang mababang uri ng babae. Eh ako, alam mo bang napakayaman ng pamilya ko? Kilalang-kilala ang pangalan namin sa lugar namin. Kaya imposibleng hindi ako magustuhan ni Alvin. Nagpapakipot lang talaga ang lalaking yan, pero bibigay din naman siya sa akin. Wika ni Laura. Bumuntong hininga si Aurora. Sige po ma'am, maglilinis na po muna ako ng kwarto nyo. Maiwan ko na po muna kayo. Sabi niya, bago mabilis na tumalikod. Mariing umirap sa hangin si Aurora habang mabilis siyang humakbang paakyat ng hagdan. Pikon na siya kay Laura. Mabuti na lang nakapagpigil siya. Umay sa babaeng yon, maganda nga pero basura ang ugali. Kapal ng pagmumuka. Kaya talagang hindi siya magugustuhan ni Alvin eh. Sorry na lang siya dahil ako ang mahal ni Alvin. Mamatay siya sa inggit. Sabi ni Aurora sa kanyang sarili bago nagsimulang maglinis ng kwarto na yon. Maya-maya pa, umuwi na si Alvin. Agad na sumalubong sa kanya si Laura. Kumunot pa nga ang noon niya nang yakapin siya ni Laura. Hi Alvin! Kamusta ang araw mo? Halatang pagod na pagod ka. Marami kaya tang inasikaso ngayon. Gusto mo bang i-massage kita para makapag-relax ka? Nakangising sabi ni Laura. Mabilis na umiling si Alvin. No need. Hindi kailangan ng ganyan. Kapag pagod ako, magpapahinga lang ako. Matutulog. Paggising ko, okay na ako ulit. Tumilis ang nguso ni Laura. Ganun ba? Sayang naman, magaling pa naman ako mag-massage. Pero matanong ko lang, bakit ganyan ka? Ayaw mo ba na nandito ako? Gusto mo bang umalis na kami ng tita mo? Seryosong tinignan ni Alvin si Laura. Kung pwede lang, oo. Kasi wala ka namang mapapala sa akin eh. Oo, kababata nga kita. Pero hindi naman kita gusto at hindi kita magugustuhan. May iba akong gusto at hindi ikaw yun. Humalukip-kip si Laura. At sino naman gusto mo? Yung kasambahay mo? Akala mo yata hindi ko napapansin na panay ang sulyap mo sa kanya. Siya ang madalas mong kinakausap sa 3 mong kasambahay dito.
Hindi ka ba nandidiri sa kanya? Isa lamang siyang kasambahay. Mayaman ka. I mean, hindi kayo nababagay at sigurado akong uubusin niya lang ang pera mo. Nangalit ang ngipin ni Alvin. At sino ka naman para husgahan ng ganyan si Aurora? Alam mo bang, galit ako sa mga babaeng masama ang ugali. Sa mga babaeng mapagmataas na akala mo kung sino. Ikaw, akala mo ba maganda ka? Hindi ka maganda. Ang pangit mo. Pangit pa ng ugali mo. Makeup lang naman ang nagpapaganda sa mukha mo eh. Pero si Aurora, kahit hindi siya naka-makeup, maganda talaga siya. Simpleng babae, ngunit puno ng pangarap. Mapagmahal sa magulang, masipag, masiyahin, hindi maarteng katulad mo. Napanganga si Laura. Tumagos sa loob niya ang mga sinabi ni Alvin. Ang sakit mo namang magsalita. Binabalaan ka lang naman eh. Hindi mo naman kasi alam kung ano ang takbo ng isip ng isang tao. Paano na lang kung pera lang pala ang habol niya sa'yo? Baka nga inaakit ka lang talaga niya eh. Hindi mo lang napapansin. O baka nga, ginayuma ka niya kaya nagkugusto ka sa kanya. Wala namang espesyal sa babaeng yon. Pero sa nakikita ko, masyado kang nahuhumaling sa kanya. Nasisiraan ka na yata ng isip, Alvin eh. Magkasalubong ang kilay na sabi ni Laura. Inis nang umiti si Alvin. Ikaw ang nasisiraan ng isip. Umalis ka na nga sa pamamahay ko. Ayoko makita pa ang pagmumukha mo. Ang sama ng ugali mo. Masyado kang mapagmataas. Nangilid ang luha ni Laura. I hate you! Ang sama-sama mo, Alvin! Sabi ni Laura, sabay takbo patungo sa kanyang kwarto. Pumiksi lamang si Alvin bago nagtungo sa kanyang kwarto. Wala siyang pakialam sa sasabihin ni Laura. At kahit magsumbong pa ito sa kanyang tita, wala siyang pakialam. Mahal niya si Aurora, kaya handa siyang ipagtanggol ang dalaga sa kahit na sino. Kinabukasan, nagulat si Aurora sa malakas na katok sa pinto ng kanyang kwarto. Pagkabukas niya ng pinto, galit na mukha ni Cecilia ang bumungad sa kanya. Ikaw palang sinasabi ng pamangkin ko na mahal niya. Ay wow, ang ganda ng kwarto mo kumpara sa dalawang kasambahay sa ibaba. Ang kapal din ng pagbumukha mo ha? Anong ginawa mo sa pamangkin ko? Bakit gano'n na lang siya kabaliw sa'yo ha? At inaway pa niya si Laura para sa'yo. Ibang klase kang babae ka, binilog mo ng husto ang ulo ng pamangkin ko. Kumurap ng maraming beses si Aurora. Hindi ko po alam ang mga sinasabi niyo. Hindi ko po binilog ang ulo ni Alvin. Kahit nga ako rin po hindi ko alam kung bakit niya ako nagustuhan. Hindi ko siya ginayuma. Ginagawa ko lang ng maayos ang trabaho ko. Tinandilata ng mata ni Cecilia si Aurora at sa kanya ito dinuro-duro. Hoy ikaw, kasambahay ka lang dito. Huwag masyadong mataas ang pangarap mo, ha? Hindi ka nararapat sa pamangkin ko. Alipin ka lang. Utusan, tagalinis ng dumi niya. Yun ka lang. Kaya, bakit gusto mong akinin ng pamangkin ko, ha? At tinuruan mo pa siyang magsalita ng mga masasakit na salita sa isang babae. Alam mo bang, buong gabing umiiyak si Laura? Dahil nasaktan siya ng sobra sa mga salitang binitawan ni Alvin sa kanya. Okay lang sana kung magkatulad kayo ni Laura Pero hindi. Napakababa mo. Kaya, gulat na gulat talaga ako nang malaman kong isang kasambahay pala ang kinababaliwan ng pamangkin ko. Huminga ng malalim si Aurora. Hindi niya nagustuhan ang mga sinasabi ni Cecilia. Ano naman po kung isa akong kasambahay? Kung mahirap lang ako. Hindi ko naman siya inutusan na magustuhan ako Siguro, may nakita siya sa akin na hindi niya nakita sa ibang babae. At saka, bakit ganyan kayo sa akin? Dapat nga magpasalamat pa kayo sa amin kung walang mahirap. Kung puro mayayaman lang. May magiging kasambahay ba kayo? May mauutusan ba kayo? May magsisilbi ba sa inyo? Wala, di ba? Kasi lahat puro mayayaman. Kasi malaki ang ambag namin sa inyong mga mayayaman. Kung hindi dahil sa amin, wala kayong alipin. Wala kayong tagasilbi. Napanganga si Cecilia sa pagsagot ni Aurora. At talagang sumasagot ka pa ha? Wala kang modo! Akmang sasampalin ni Cecilia si Aurora, ngunit hinawakan ni Aurora ng mahigpit ang pulsuhan ni Cecilia habang matalim na nakatitig sa mga mata nito. Wala kang karapatan na saktan ako, lalo na't hindi naman kita kaano-ano. Hindi ako pinalaki para magpaapi sa kahit na sino. Marunong ako magtimpi at rumispeto sa isang taong karapat dapat irespeto. Pero ikaw, hindi ka dapat irespeto dahil masyado kang mapagmataas at matabil ang dila mo. Patulak na binitawan ni Aurora ang kamay ni Cecilia, kaya naman natumba to. Lalong nagalit si Cecilia at patakbong nagtungo sa kwarto ni Alvin. Anong akala niya sa akin? Hindi siya papatulan? Hindi porket matanda na siya?
May karapatan na siyang saktan ako? Gigil na sabi ni Aurora sa sarili. Maya-maya pa, pumasok na sa kwartong iyon si Alvin. Tumabi ito sa kanya. Ano nangyari? Tinulak mo daw si tita? Tanong ni Alvin sa kanya. Oo, dahil sasampalin niya ako. Kung ano-anong masasakit na salita ang mga sinabi niya sa akin kanina. Kesyo, ginayuman raw kita. Binilog ko raw ang ulo mo. Mababang uri lang daw ako na nangangarap ng mataas para angkinin ka. Hindi ko naman ginusto na mahalin mo ako. Hindi ko naman hiniling, pero nangyari. Kaya, bakit ganyan siya magsalita? Masakit. Ano ba ang akala niya sa sarili niya? Pinakamataas at pinakamakapangyarihang tao sa mundo? Lumapit si Alvin sa kanyang tiyahin. Nasa likod nito si Laura. Bakit hindi na po kayo nagbago, tita? Ang layo ng ugali niyo kay mommy. Hindi siya ganyan. Nakinig ka na naman sa mga sinasabi ni Laura. Isa pa yung babaeng na yan eh. Ibang klase rin ng ugali. Kaya hindi ko siya magugustuhan. Ayoko sa babaeng mapagmataas at mapanghamak ng kapwa. Umalis na lang kayo sa bahay kong to. Hindi maganda ang dala niyo dito. Inawan niyo pa si Aurora na wala namang ginagawa sa inyo. Galit na sabi ni Alvin. Asar na tumawa si Cecilia. At talagang kinampihan mo pa ang babaeng yan? Ano ba ang mapapala mo sa babaeng yan? Gusto ko lang naman na ingatan ang yaman mo. Payag ka na ang pinaghirapan mo? Ibang tao ang makikinabang? Yes po. Payag na payag. Kahit ibigay ko pa sa kanya ang lahat nang meron ako, wala akong pakialam doon. Ganun ko siya kamahal. At yung mga sinasabi niyong hindi maganda sa kanya, baka nga, kayo pa yun eh. Ni minsan, hindi siya nanghingi sa akin. Ako ang kusang nagbibigay sa kanya. At sa palitan pa yun para tanggapin niya. Hindi siya mapagsamantalang tao, kagaya ng iniisip niyo. Please, umalis na lang kayo, bago pa ako magalit ng lubusan. Matalim na tinignan ni Laura si Aurora. Kapal ng babaeng to? Ang galing mang uto! Wala pang respeto sa matanda! Nagawa pang saktan si Tita Cecilia! Tinitigan ng masama ni Alvin si Laura. Tumigil ka na, Laura. Si Tita ang nanguna. At isa pa, ang respeto, hindi yan basta-basta nakukuha. At hindi porket matanda na, kailangan respetuhin agad, kahit na hindi ka aya-aya ang pag-uugali. Bumuntong hininga si Cecilia. Hinding-hindi na ako pupunta sa bahay na to. Pagsisisihan mong kinampihan mo ang babaeng yan, imbes na ako mismo, ang tita mo ang kampihan mo, talagang ang walang kwentang babae pang pinili mo. Alis na kami. Magsama kayong dalawa. Bumuntong hininga si Alvin sabay hawak sa kanyang sentido. Hinawakan ni Aurora ang isa niyang kamay, kaya napatingin siya sa dalaga. Pasensya ka na sa nagawa ko Hindi ko naman balak na itulak siya, pero sobra kasi ang mga salitang binitawan niya. Masyadong masakit, masyadong mapanglait, at isa pa, sasampalin niya kasi ako Hindi kasi ako sanay na basta na lang naaapi. Nakayukong sabi ni Aurora. Hinawakan ni Alvin ang kanyang baba para iangat ang mukha ni Aurora. Ayos lang yun. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Tama lang ginawa mo. At isa pa, ganyan talaga ang ugali niya. Hindi na siya nagbago. Nakahanap lang siya ng katapat Basta, mahal kita. At handa akong ipagtanggol ka sa kahit na sino. Naluluhang ngumiti si Aurora bago niyakap ng mahigpit si Alvin. 6 na buwan ang lumipas. Tuluyan na ngang sinagot ni Aurora ang binata. Hindi niya na pinatagal pa ang panliligaw nito, lalo na't mahal naman nila ang isa't isa. Love, pwede bang dumalaw ako kay mama ngayon? Tanong ni Aurora sa kanyang nobyo. Siyempre naman, magbihis ka na. Dadalaw tayo sa kanila. Pero bago yun, mamili muna tayo. Ipag-grocery muna natin sila. Magiliw na sabi ni Alvin. Salamat, love. Kahit na wala naman akong hinihinging kahit ano sa'yo, ikaw ang kusang nagbibigay. Minsan nahihiya na ako. Wala man lang ako maibigay na kapalit sa lahat ng mga binibigay mo sa akin, lalo na sa pamilya ko. Hinalikan niya sa pisngi ang kanyang nobya. Hindi mo kailangang bumawi sa akin. Hindi ko naman kailangan ng kahit anong kapalit. Basta, mahalin mo lang ako ng totoo at huwag mo akong lolokohin. Sapat na yun para sa akin. Yun lang naman ang hinihiling ko at ang gusto ko. Ang magmahal sa akin ng totoo. Kaya, huwag ka nang mahiya pa sa akin. Ayoko makaramdam ka pa ng ganyan. Kinikilig na yumakap si Aurora sa kanyang nobyo. Hiyas naman Isang malaking katangahan kung magloloko pa ako. Imposibleng lokohin ko ang isang gwapo at ubod ng bait na boyfriend. Kaya hindi ko magagawa yun sa'yo.
Mahal na mahal kita, love. Namula ang mukha ni Alvin sa kilig. Mahal na mahal din kita, love. Halika na, magbihis ka na. Pagkarating nila sa supermarket, marami silang pinamili. Nagulat na lamang si Aurora sa dami ng mga pinamili ni Alvin para sa kanyang pamilya. Pero hindi siya nagreklamo pa. Nagpasalamat na lamang siya sa kanyang nobyo. Likas na galante si Alvin at talagang kapag mahal niya, binibigay niya ang lahat. Oh my gosh! Ito na ba ang bahay namin? Teka, bakit parang hindi naman? Pangit ang bahay namin at hindi up and down. Ang ganda-ganda ng bahay na to. Baka naligaw lang tayo. Bulalas ni Aurora nang huminto ang sasakyan ni Alvin sa isang magandang bahay. Bahay niyo talaga yan. Sorry kung naglihim ako sa'yo. Pinagawa ko ang bahay niyo ng pasikreto. Nang makita ko kasi ang itsura ng bahay niyo, nawa ko sa pamilya mo eh. At alam kong tatanggi ka sa gusto ko. Kaya sinabi ko sa mama mo na huwag sabihin sa'yo. Kapag dumalaw ka na lang, doon mo makikita. Ngumiti ng malawak si Aurora bago pinasilang ilong ng kanyang nobyo. Pasaway ka talaga. Ang dami mo na talagang nagawa para sa amin ng pamilya ko. Malaki na ang utang na loob ko sa'yo. Gusto mo bang bigyan na kita ng baby bilang kapalit? Nanlaki ang mga mata ni Alvin. Talaga? Bibigyan mo ako ng baby? Ready ka nang magbuntis? Charing! Sa susunod na natin pag-usapan yan. Pero ngayong taon, gusto ko nang mabuntis. Halika na sa loob. Pumasok na tayo. I-surprise natin sila. Sabi ni Aurora bago lumabas ng sasakyan. Oh anak, napadalaw kayo. Masayang sabi ng kanyang ina. Yes po mama, kasi namiss ko na po kayo eh. May dala kami ni Alvin para sa inyo. Wow! Ang daming dala ni Kuya Alvin. Ang bait talaga ng boyfriend mo ate. Gwapo na, mabait pa, solid. Pilyong sabi ng kapatid na lalaki ni Aurora. Tumawa si Alvin bago ginulo ang buhok ng batang lalaki. Lakas mo talagang manguto. Halika na sa loob. May binili kaming laruan para sa'yo. Yay! I love you talaga, Kuya Alvin! Masayang sabi ng batang lalaki. Natawa na lamang silang magkasintahan bago nagtulungan sa pagbuhat ng mga dala nila. Hindi maipaliwanag na saya ang makikita sa mukha ng pamilya ni Aurora at sobra silang nagpapasalamat kay Alvin. Isang taon na bilang magkasintahan sina Alvin at Aurora. Sa araw na yon, pupunta sila sa beach resort at doon mananatili ng 3 araw kasama ang buong pamilya ni Aurora. Tuwang-tuwa ang mga nakababata niyang kapatid. Sa biyahe pa nga lang, hindi na maipaliwanag na saya ang kanilang nadarama. Maligo na kayo doon. Ako nang bahala sa mga pagkain dito. Ako nang magluluto. Sabi ng ina ni Aurora. Huwag na po mama. Pagtulungan na po tayo dito para mabilis nating mailuto ang mga dala nating pagkain. Sigurado akong gutom na gutom ang mga yon pagkaahon sa tubig. Pagkarating pa lang, lumusong na kaagad sa tubig eh. Sabi ni Aurora sabay tawa. Kaya talagang tama na dito tayo nag-celebrate ng anniversary natin. Tuwang-tuwa ang mga kapatid mo. Sabi naman ni Alvin. Abala sa pagpiprito ng lumpia si Aurora. Ang galing mo talaga love kahit kailan. The best ka palagi mag-isip. Palagi mo na lang ako napapasaya. Baka may request ka sa akin nang makabawi naman ako sa'yo. Pilyong umisi si Alvin. Alam mo na yun love. 5 rounds lang mamaya. Masayang masaya na ako. Malakas na tumawa si Aurora sabay hampas sa braso ng kanyang nobyo. Ibang klase talaga ang nais mo. Pero sige, kung yan ang magpapasaya sa'yo, go lang. Kumagikgik si Alvin bago hinalikan sa labi ang kanyang nobya. Excited na tuloy akong gumabi. Para talagang digmaan na tayo mamaya. Baby is coming. Ewan ko sa'yo, magluto ka na lang dyan. Tumatawang bulyaw ni Aurora sa asawa. Nang matapos silang magluto, naligo na rin sila sa dagat. Masaya silang naghahabulan sa dalampasigan habang ang mga kapatid ni Aurora nakikipaglaro sa kanila. Ate, maglaro po tayo ng volleyball! Suhestisyon ng kapatid niyang babae. Okay, sige. Pero wala tayong bola ha. Wala yata tayong nadala eh. Nakangiwing sabi ni Aurora. Pero na kung dinala ate, hiniram ko po sa kapitbahay natin. Bibigyan ko na lang po siya ng 100 pag uwi. Nakangising sabi ng babaeng kapatid ni Aurora.
Natawa naman si Aurora, saka ginulo ang buhok ng kanyang kapatid. Magaling ka talaga. Okay, sige, maglaro na tayo. Pero hindi ko alam kung paano ito laruin eh. Alam ko, love. Ituturo ko sa'yo kung paano. Singit ni Alvin sa kanilang usapan. Okay, sige. Kampi na kayong dalawa, kahit ako na lang mag-isa. Mayabang na sabi ng kapatid ni Aurora. Wow ha, ang yabang mo sa part na yan. Kayong dalawa na lang kaya ng Kuya Alvin mo ang magkakampi. Ako na lang ang mag-isa dito. Basta, wag lang namang hahayaang mahulog sa baba ang bola, di ba? Opo ate, wag mong hahayaang malaglag sa baba dahil talo ka na nun. Sa amin na ang points. Masaya silang naglaro ng volleyball hanggang sa sumali na rin ang ibang kapatid ni Aurora. Kaya naman, nagkaroon siya ng kakampi. Pagsapit ng gabi, hindi alam ni Aurora na may hinandang sorpresa sa kanya ang kanyang nobyo. May nakaset up sila na dinner date sa gazebo doon. At napaka-romantiko ng setup. May isang taong tumutugtog ng violin. At sa isang tabi naman ay may kumakanta. Grabe naman ang hinandamong to. Sobra naman akong kinikilig. Para na akong himatayin sa kilig niyan eh. Sabi ni Aurora sabay kisay-kisay. Natawa ng malakas si Alvin. Ano ba yan, love? Para ka namang nakuryente dyan eh. Ganun talaga, love. Ganito ako kiligin ng sobra eh. Tumikhim si Alvin at sumeryoso ang muka at tinitigan sa mga mata si Aurora. Love, sobra ako nagpapasalamat dahil dumating ka sa buhay ko. Noong araw na kinausap mo ako, sabihin mo mang OA ako, pero para talagang tumigil ang mundo ko nun eh. Sa'yo lang nakafocus ang atensyon ko. Parang tayong dalawa lang ang tao sa mundo nun. Kaya pinakinggan ko ang lahat ng mga sinabi mo. Ang galing mong magpayo. Hindi ko nahalatang may problema ka rin pala na dinadala. Kaya ang galing talaga ng tadhana eh. Siya ang gumawa ng paraan para magsama tayong dalawa. Nahaplos ang puso ni Aurora sa sinabing yun ni Alvin. Kaya pala nung una na pupunta ako sa bahay mo, sabi ko sa sarili ko, parang nakita na kita. Yun pala, ikaw ang lalaking kinausap ko. Ang sabi kasi sa akin ni Mama, kahit gaano kabigat ang problema natin, wag na wag natin kikitilin ang buhay natin. Hindi naman kasi talaga to sa atin eh. Pinahiram lang to sa atin ng Diyos. Kaya nang makumbinsi kitang wag tumalon sa tulay ng araw na yon, nakahinga ako ng maluwag. Masaya akong may naligtas ako at sobra akong nagpapasalamat sa'yo sa lahat ng ginawa mo para sa pamilya ko at para sa akin. Hinawakan ni Alvin ang kamay ni Aurora sa kapinisilyon. Aurora, isang taon na tayong magkasama, magkasintahan. Gusto ko nang bumuo ng pamilya kasama ka. Gusto ko nang punan ng kulang sa sarili ko. Kaya sa araw na to, tatanungin kita, will you marry me? Biglang lumuhod sa harapan ni Aurora ang kanyang nobyo. Kinuha ni Alvin sa kanyang bulsa ang maliit na box at binuksan yon. Bumungad kay Aurora ang isang napakagandang singsing. Nangingilid ang luha ni Aurora na nakatingin sa kanyang nobyo. Pasaway ka? Nashock naman ako sa proposal mo. Pero yes na yes, to the highest level. Papakasalan kita. Yes, thank you so much, love. Masayang-masayang sabi ni Alvin bago sinuot ang singsing sa daliri ni Aurora. Hinawakan ni Alvin ang pisngi ni Aurora at saka maingat na hinalikan sa labi. Biglang may nagpalakpakan at hiyawan sa paligid nila. Pagkatingin ni Aurora, ito pala ang pamilya niya. Nagkatinginan silang dalawa ni Alvin at saka nagtawanan. Mahal na mahal kita, love. Mahal na mahal din kita, love. Gawa na tayo ng baby mamaya. Tilyang sabi ni Aurora. Tara na, umpisa na natin gumawa ng baby. Tugon ni Alvin sabay halakhak. Sa kwentong to, makikita kung gaano kamahal ni Alvin si Aurora at handa siyang ipagtanggol sa kahit na sino ang kanyang babaeng mahal. Pinakita rin sa kwentong to na hindi basta-basta nakukuha ang respeto. Binibigay yon sa karapat-dapat na tao. At yon ay ang taong mayroong respeto rin sa kapwa niya at hindi nanlalait o nagmamataas. Dahil kahit na mahirap o mayaman ang isang tao, pare-pareho lang tayo sa mata ng Diyos. Lahat tayo sa lupa ang bagsak. At dyan na po nagtatapos ang kwento sa araw na to. Ako po si Miss Lee, ang inyong tagapagsalaysay. Hanggang sa muli, dito lang sa Inday Siren.